Hello, magandang hapon sa inyo lahat. So bago tayo pumroceed dun sa main topic natin, dun sa foreign vlogger. 'Di ba? Ito ni-request sa akin nun ito before eh. Kaya lang hindi ko alam yung konteksto. Yung sa swimming pool na nagrambulan. Hindi ko kasi alam yung konteksto. Ang alam ko lang sa Jed's Island Resort daw na nangyari. Alam ko yung Jed's Island na yan eh. Nung college kasi ako, after namin mag-duty, dyan kami nun pupunta. Don't know kung... Sa Bulacan ito, ano? Kasi nag-aaral ako sa Fatima Valenzuela eh. Nung time na nag-viral to, hindi ko alam kung ano yung nangyari. So ngayon, may linaw na. No? Panoorin nga natin to, men. Yung nagrambulan sa swimming pool. Sa pool sa video, ang rambulan ng dalawang grupo ng mga lalaki habang nagsuswimming sa isang resort sa Bulacan. Nagsimula lang daw yan sa simpleng sagian. Nasa frontline ng balitang yan, si Gary. Ang babaw naman nung ano. Ang babaw naman nung reason. Di ba ganyan na ba? Ano, nasa panahon ba yan? Mga kababayan ko, nasa panahon ba na dahil mainit? Yun ba yun? Kaya nagkakaganyan yung mga tao? De Leon. Sa pool sa video kung paano tila nagkomprontahan ang dalawang lalaki habang naliligo sa isang resort sa Kalumpit, Bulacan. Ilan saglit pa, bigla na lang nanuntok ang isa sa kanila. Rumesbak na rin ang isa pang kasama ng dalawang lalaki hanggang sa nagpalitan ng suntok ang magkabilang panig. Maririnig pang pumipito ang secure para awatin ang Wala nagawa yung security guard, ano? pero tuloy pa rin ang Kala mo, foul sa basketball eh. sabakan. Hindi ko masyadong pinapakita. Alam mo naman, masyado sensitive si YouTube. Kahit naka-blurred na. Natigil lang ang gulo nang lumayo na ang isang grupo at umahon sa pool. Sa investigasyon ng Kalumpit Police, nagsimula sa kursunadahan ng gulo sa swimming pool. Nagsimula ang gulo matapos lamang magtitigan, magkasiguhan ang dalawang grupo habang naliligo sa isang swimming pool. Mula sa Ano ba yun? Ba't... Hindi, ano bang problema doon kung nasagi mo? Na pag nasagi mo, ay sorry po. Tapos, di ba, ang problema. Parang yung ano, may issue akong gusto rin talakayin, kaya lang baka wala ng oras, bukas na lang siguro. Yung sa Raffy Tulfo naman, yung napanood ko siya, yung pinagsabihan naman siya ng pulis, parang ganyan na, yung matatapos na yung gulo, pag nagpakumbaba ka na lang, siguro baka bukas, ano, or baka maisingit ko mamaya kung may time. Sige, ito muna tayo. Tondo at sa Quiapo sa Maynila ang dalawang grupo na hindi magkakilala. Ilang oras na rin daw nagkakatuwaan sa paglangoy ang dalawang grupo bago magkainitan Taga Maynila parehas, Quiapo tsaka Tondo. ang dalawang grupo. At kahit na raw Ito? bago magkainitan, hindi naman daw lasing ang dalawang grupo. Yun na nakakatakot, ano, hindi naman sila lasing tapos nagkaganyan sila. Paano kung, kasi alam ko bawal dyan, di ba? Bawal ang alcohol dyan sa mga public resort, no? Kaya lang, paano kaya kung nakainom pa yung mga yan, ano? At kahit na raw maraming makikitang nagsusuntukan, walang nasugatan sa insidente. Tatlo sa mga sangkot sa gulo ang dinala sa security office para imbestigahan. Sa huli, nagkaaregluhan ng dalawang panik nang malaman na iisa ang kanilang reliyon. Ito yung religion ba na ano, yung talagang mga malulupit yung miyembro? At nagdiriwang ng pagtatapos ng kanilang pag-aayuno. Payo naman Ang ano, Muslim ba? Tama ba ako? pulis. Kung pumupunta po tayo sa mga resort ngayong tag-init para mabawasan yung init, iwan din po natin yung init ng ulo. Dahil sa insidente, mas paigtingin na ng mga pulis ang pagbabantay at pakipag-ugnayan sa security personnel ng resort. Nagbabalita Sa umpisa lang yan. Pagka nakalimutan na tong insidente na to, balik na naman sa dati yan. Wala lang yan. Diba? Ano yung lesson na maaano natin dito doon sa unang video? Diba? Pagka iwasan naman yung mga dapat iwasan, yung pag mga walang kwentang bagay naman. Huwag laging pairalin ng pride, no? Diba?
Iwasan pagka hindi na iwasan. Siyempre, minsan, di ba, tao lang na nabubwisit ka, no? Halimbawa, kung may nakagawa na sa yung ganyan, let's say, kahit pa sabihin mong, ikaw naman yung nasagi. Ikaw na rin na magpasensya. Ay, sorry po, nakaharang ako. Hindi naman maano yun eh. Di ba? Or kayo naman na nakasagi, sorry po hindi ko lang na ano. Walang I mean, wag lagi idaan sa ganyan kasi palaging talo. Sa mga videos na nire-react natin na ganyan, palaging talo. Di ba? Saan ka mang side, ikaw man yung nakabugbog or ikaw man yung nabugbog, parehas kayong talo. Kasi let's say, nabugbog nyo yung tao, na ospital yan. Pag napapulis kayo pa ang magbabayad sa ospital, talo pa rin kayo kahit kayo nanalo sa bugbugan. Di ba? Or kung kayo naman ang natalo sa bugbugan, kahit na yung kalaban nyo magbabayad sa ospital nyo, talo pa rin kayo dahil kayo yung may damage sa katawan. Walang panalo. Di ba? Syempre, pagkukulang natin yan bilang human na hindi natin nare-realize yung kahihinatnan eh. Pero if halimbawa na si sitwasyon kayong ganyan at na-foresight nyo na walang panalo sa gagawin nyo, isip-isip na lang. Diba? Ngayon, kung nagkasubuan ng ganyan, let's say, talagang mga tao lang, hindi nagkasuntukan, diba? Wag na sumausaw. Diba? Halimbawa, kung kasamahan mo yon na nasiko, kausapin muna, wag mo na sumausaw. Kahit ba naman sabihin mo na suntok na yung kasama mo eh. Oy, wait lang. Umawat ka. Mag-awatan na lang kayo, anak ng pato. Hindi makikisaw hanggang sa yan eh. Domino effect yan, di ba? Halimbawa, nakita, ako, kabarkada kita. Or kamag-anak kita. Nakita ko na nasiko ka. Di ngayon, sinuntok mo yung nakasiko sa'yo, ginantihan. Pag ginantihan ka, ang tendency kasi ako, susuntokin din kita. Hanggang sa yung mga kakampi nung sinuntok natin, di ba, men? Wala. Kung ang paiiralin, pag may nagkakagulo, kakampi mo man o hindi, umawat na agad. Tapos tayo doon. Or next, ito yung main topic natin eh. Ito, naririnig ko na ito before, anong name nito? Si Vitaly. Naririnig ko na ito before. Di ba? Pero panoorin natin to. Ano ba yung nangyari dito? Hindi ko na, ang kalimitan na nagfo-forward sa akin ng video, yung kay A to Z. Foreigner yun eh. Dito tayo sa news. Proud na ginawang content ng isang dayuhang vlogger ang pambabastos niya sa mga gwardya at empleyado sa Taguig City. Merong pang CQ na tinangkang agawan ng baril. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Aakalain mong isang simpleng vlog lamang yan. Ang lalaking nakaitim na t-shirt, nilapitan ng isang ginang na naglalakad sa labas ng mall sa BGC, Taguig City. I'm gonna rob you if you keep walking away. I want to give you money. No, okay. Pero ang Gago, no? hindi siya pinansin at dire-diretso lang na naglakad. Ang foreigner naman, may pahabol pang panglalait. Okay, because you got a COVID mask, you liberal. Go get your vaccine. Pumasok ang lalaki sa isang mall at bigla niyang inagaw ang sombrero ng security guard saka tumakbo. Bukod pa dyan, isa pang security guard ang kinulit ng dayuhan at nagtangkapang kunin ang baril nito. Pagka kinukuha yung baril na yun, pwede kayong, yung mga security guard dyan, di ba pwedeng, di ba, nandyan kayo, no? Hindi ko kasi alam yung patakaran nyo eh. Pagka gano'n na aagawin ng baril, siguro naman pwede naman kayo gumawa ng action na i-take down nyo yan, ano? Yung parang i-wrestling nyo siya na, yung ginagawa ng mga pulis na pagka mga arrest yung padadapain nyo, tapos pupusasan. Alam ko may posa sa mga security guard eh, tama ba ako? Pag yung act lang na yon na kukunin yung baril, tama ba ako? Comment nga kayo yung mga kapatid natin security guard dyan. Tama ba kayo na pwedeng kasi kung pwedeng threat na ito eh, yung kukunin yung baril mo.
Security guard ang kinulit ng dayuhan at nagtangkapang kunin ang baril nito. Kung kukunin yung baril mo, pwede mo nang anuhin yan eh. Itackle yan eh. Di ba? Or dun pa lang pusasan mo na. Alam ko may posas Isa yung namang mga gwardiya security na nasa guard eh. tabing kalsada ang binastos ng vlogger. I have a very important question for you. Can I shove this up your booty? Gago no? Yan pa niya ang motorsiklo ng Secure. Dumaan rin siya sa isang restaurant at kinuha. Alam mo, ayoko naman sabihin na duwag yung mga kababayan natin. Kaya lang nasa culture kasi natin na maging pagdayuhan, 'di ba? Nasa culture natin na maging hospitable tayo or maging maintindihin tayo pagdayuhan. 'Di ba? Kasi parang ang tingin natin sa mga dayuhan, boss natin eh. I don't know, nasa dugo ba natin yun bilang naging alipin ng mga mananakop? Nagtutunog taga-UP ba ako? Hindi, di ba? Parang culture natin yan eh. Kasi parang, kahit sa simpleng bahay natin, pag may bisita tayo, parang kahit medyo mali yung bisita natin, parang iintindihin natin. Kahit hindi na foreigner, ano? Halimbawa, dito sa bahay ko, may bibisita si Juan. Kahit may ginagawa si Juan na na di ka nais-nais, may pagpipigil pa rin. Huwag lang talagang susobra si Juan, di ba? Pero nasa culture natin yan na maging boss yung minsan nga ito nga, di ba? Yung mga kababayan natin, aminin nyo sa akin at sa hindi. Nung araw, mas masarap ang pagkain ng bisita mo kaysa sa anak mo eh. Tama? Yung mga culture na ganyan, pag may bisita ka, pwede ka magpalitsyon, di ba? Or magluto ka ng masarap na pagkain. Pero pag kayo lang, magtitiis kayo sa tuyo. Di ba? Pati sa kasalan din, ganyan din. Mag-i-invite kayo ng buong barangay kahit na magtuyo kayo buong taon, basta yung maipakita nyo sa ibang tao na culture natin kasi mga Pilipino yan eh. Yung ganyan. Parang yun ang nakikita ko dito, yung pagiging nice, hindi yung pagiging duwag eh. Siyempre dahil puti siya, kasi ang impression kasi sa atin pag puti, boss eh, di ba? Or mayaman pag maputi, pagka ganyan. Yan kasi ang subconsciously, yan kasi ang tingin natin sa mga foreigner, mga boss natin. Siguro dahil nga dun, ang culture kasi ginagawa yan, daan taon eh. Thousands of years, yung kaugalian na ganyan. Hindi naman overnight makakapag-produce ka ng kultura. Dadaan yan sa mahabang panahon. Siguro yung na yon, yung pag-develop ng culture na yon, medyo mahirap na anuhin sa atin. Talaga nakasanayan na natin yung ganyan. Yung ganyang bagay, di ba? Kaya kahit tuloy maging tarantado na yung foreigner, yung kung ano nung ginagawa, may tendency na mapalampas natin. Hindi dahil duwag, kundi subconsciously, nagiging nice tayo sa mga bisita. Ang isang electric fan saka umalis. Ang lalaking yan nakilalang si Vitaly Zdorovetsky, 33 years old, isang Russian 33 years old na yan? Ba't parang 50 years old na? Parang ang tanda na itsura. Di ba? American vlogger. Sunod-sunod Russian-American gap ng Taguig City Police mula sa pamunuan ng BGC dahil sa panggugulo ng lalaki. Parang hindi po normal yung behavior nitong vlogger na to. Kasi doon pa lang po hindi magandang biro iyon. Ang pinagbablagan niya sa Kick, sa Kick. Hindi sa hindi sa FB or kasi stricto ang FB eh. Yung Kick na yan, rin yan platform din yan. Kilala niyo si Johnny Somali? Papakita ko sa inyo si Johnny Somali ha. Ganyan din ang gawain ni Johnny Somali. Ngayon, nagkalat siya ang ginagawa ni Johnny Somali. Johnny Somali. Ito si Johnny Somali. Kung kilala nyo to, abangan nyo. Ako inaabangan ko yung update dito eh. Ito, kung ano yung mga pinagagagawa niyan, pumunta yan sa, pumunta sa Japan, kung ano mga pinagsasabi niya sa Japan, pinalampas siya sa Japan. Now, nung pumunta siya sa Korea, ito yung mga pinagagagawa niya. You just pissed off.
a lot of the wrong people. Don't come back to America, Mr. Somali, as the price that you need to pay Diba? for playing stupid games. Miss Somali, just know where Next destination you ask is America, bro, because I'm tired of Maraming nagalit sa kanya. Wait lang, yung ginagawa niya sa... Wala na kasing video dito eh. Yung mga pinagagagawa ni Johnny Somali sa Korea. Ang ginawa ni Johnny Somali doon naman, meron dong sagrado na parang monumento ng mga victim ng World War II. Parang ito oh. Ito yun oh. Ang ginawa ni Johnny Somali dyan, binaboy niya. American YouTuber Johnny Somali Gumanyan-ganyan siya. for shock value content, but things took a serious turn. Known for provoking Koreans, Johnny crossed the line by disrespecting the Statue of Peace. You know, kung ano mga pinagagawa niya doon. Wartime sexual slavery. Facing backlash, street confrontations, and now a police investigation, he's apologized, saying he didn't understand the statue's meaning. Di ba? I mean, normal yan sa mga vlogger ng Kick. I don't know, no? Yun ang nagiging impression kasi sa akin. Kasi kadalasan ng... May tinatawag kasi na IRL streamer eh. Yung nagla-live sila na kung ano-anong gagawin nila. Nagiging culture na rin yan eh. Itong nangyari kay Johnny Somali, ginawa niya yan sa Japan. Ang ginawa lang naman ng Japan, parang slap on the wrist lang. Nag-apologize lang siya, then nakataka siya. Ngayon, doon sa Korea siya ngayon nagkaroon ng problema. Kung ano-anong mga pinagagawa niya sa Korea. Eh masyadong stricto ang doon. Ang rules sa Korea. 'Di ba? Nag-plead ba siya ng guilty ngayon? Ngayon makukulong siya doon sa Korea ngayon. Isa sa ginawa niya sa Korea yung nagpatugtog siya ng national anthem ng North Korea habang then nagjo-joke siya na may bomba siya sa sa tren. Di ba? Hindi ko naiintindihan kung bakit nagsisimula yung mga ganyang uso. Eh dito sa Pilipinas, parang narinig ko, tingnan natin kung ano yung haharapin niya. Dapat maging aware din po, lalo na sila, bukod sa police, syempre, yung mga guard natin na yan, syempre, sila din po yung nagme-maintain ng peace and order. So, hindi nila alam kung ano yung next na gagawin nitong vlogger na to. Next Johnny Somali na Sa to. tanggapan ng pulisya ang mga empleyado para magreklamo. Ngunit tumanggi silang humarap sa aming kamera. Sa kabuuan, 4 na CQ at isang store manager ang nagsampa ng patong-patong na reklamo laban sa vlogger. Kabilang dyan ang unjust vexation at theft. Unjust vexation, mababaw lang yun eh. Di ba? Kaya nga walang natatakot dyan sa parusa dyan sa unjust vexation na yun. Yan yung yung basta nainis ka lang, di ba, sa ginawa nung mababaw yun. Kikipagtulungan na rin daw ang mga Kahit nga guilty ka dun, minsan nga wala namang parusa dun yung yung judge eh. pulis sa NBI at Bureau of Immigration. Matapos makapagreklamo ng 4 na security guard at isang store manager, sunod na hakbang na raw ng Taguig PNP ay para alamin ang kinalalagyan ng suspect na vlogger at posible raw itong maharap sa deportation. Deportation lang, magpapatuloy yan eh. Hanapan nila dapat ng ng malupit na kaso. Alam mo, matalino din to si Vitaly eh. Doon siya sa pinaka-safe na syudad gumawa ng kagaguhan. Try niya kahit sa Recto or sa Tondo or sa Quiapo, magaganyan-ganyan siya. Hindi siya sasantuhin ng mga tao doon. Ito, isa pang update, no? Anong meron? Kumakalat naman sa internet ang videos ng Kick Anong pangalan kayo nito ni ate? Ganda, no? Para siyang supermodel. vlogger na si Vitaly. Ito ay matapos magulungan ang paa ng isang pedestrian. Gago. Walang habas na pagmamaneho nito ng tricycle. May ilang video rin kung saan pinakikita ang kanyang pang-aasar sa ilang Pero nice pa rin yung pedestrian na nasagasaan kasi nga foreigner. gwardiya ng mall at pangungulit sa mga mamamayang Pilipino. Hindi tuloy maiwasan na mainis ng mga netizens. Sigaw tuloy ng mga netizens, paalisin na siya sa Pilipinas. Binansagan pa siya bilang Johnny Somali ng bansa.
Si Somali ay isa ring nuisance vlogger na kamakailan lang ay humarap sa korte ng South Korea para sa ilang kaso tulad ng obstruction on business at violating the Minor Crimes Act. Alam mo, ang problem pa dyan, may kasama pa siyang Filipina na parang translator niya eh. Nabubwisit din ako dun eh. Kung mapapanood mo yung vlog niyan, may kasama silang Pilipina. Ba't mo kinukonsinte yan, men? Magkano ba ang bayad doon sa Pilipina na yon? Nareklamo rin siya sa Japan noong 2023, maging sa Israel nitong taong 2024. Wala namang statement si Vitali ukol sa kanyang mga issue. Nagsimula si Vitali sa career bilang vlogger noong 2012 sa kanyang mga prank videos. Tapos ito, nahuli na daw yan eh. Panoorin naman natin to. Na umaga, I understand na sa kustodiya na pala ng customs itong si Vitali. Yes, arrested Ayun. po kahapon ng late afternoon. Itong si Vitali, yung infamous Russian vlogger na nag-trending po on social media for doing disruptive acts dito sa sa BGC. Oo, na-achieve naman niya Dana ang kanyang, ang kanyang objective. Yan ang gusto niya. Ito eh, yung part na aagawan niya ng baril yung gwardiya, dapat yun na yung opportunity eh, no? Kung ako yun, palalakihin ko yun, gagawin kong parang act of terrorism yun. Yung mga agaw ka ng baril ng gwardiya. Oo. Saan siya na-aresto? Para makulong. Ito po ay kino-ordinate sa atin ng CIDG after po merong isang security guard na nag-file din po ng blotter against him sa PNP Makati. So nung nakita po natin yung kanyang location, agad na pong inaresto ng ating mga tauhan itong si Vitali. Saan nga? Saan? In Intramuros po, after Saan nga daw? ng coordination ng CIDG. Ayun. Gumagawa rin siya ng content doon. May content din siya sa Intramuros. Sana pinaabot nyo hanggang Tondo. Abay, talagang ginagalit ako, Dana eh. Ako hindi naman. Opo. Tinignan po natin yung history niya pag nag-research po kami on the internet. Nakita natin talagang gawain niya to sa iba't ibang bansa and hindi itong first time na nahuli siya, nakulong siya dahil sa mga disruptive na mga activities niya. Opo. Sanay naman pala, partner. Hindi, tanong ko sana, remorseful ba? Kaya nga sanay nga. O wala ka remorse. Hindi, nakangiti pa nga nung Remorse. Kung makita niyo po yung pictures at saka video, talagang doon sa picture po, very smug pa yung itsura niya doon sa mugshot niya. Yung video niya po, habang binabasahan siya ng Miranda rights, nagkikiss pa siya, nagpa-flying kiss pa siya doon sa camera na nakatutok sa kanya. So parang na-enjoy niya po yung yung limelight na dulot ng kanyang kaguluhan. What about Saan kaya yun yung video ng nung pag-aresto dyan? Hanapin nga natin. Kasi nakita ko thumbnail lang eh. Ito. Inaresto siya. Magalang pa siya eh. Yung yung inaaresto siya. Ito ba yun? Bagal naman ng internet ko. Nahaharap sa patong-patong. Ayaw ko niya, gusto ko yung video. Cha, excuse me, madam. Hindi ito. Arrested. Ito yung cameraman kakasuhan, tama lang yun. Pati cameraman daw kakasuhan. Na umaga, I understand. Nakita mo, nakasmile pa siya dito, No?
Hindi, pati yung Pilipina na ano, I understand, nasa kustodiya na pala ng yung Pilipina din na ano na videographer, ay na ano na translator niya, po natin. na interpreter. Pero magkahiwalay po ang kanilang resulta. Ang resulta po kasi ng BI doon sa ating deportation case ay ang punitive action po natin ay deportation and blacklisting. Sa local courts naman po pagkakakulong. Pwede pong sabay-sabay yan na nangyayari. Mauuna lang pong i-implement kung siya po ay hatulan ng pagkakakulong bago po tayo mag-implement ng deportation. May may po siyang kulong naman abogado? Sa ngayon po, wala pa pong humaharap. Siguro po in the next few days or maybe within the day po, meron nang haharap doon. Sabihin niyo po, wala na po tayo mga abogado dito sa Pilipinas. Lahat sila may trabaho. Busy. Pag ganyan, pag may akusado, kailangan may abogado. Ayun lang. Karapatan niya yun. Correct. Karapatan niya na kumuha ng abogado. But anyway, kahit papano, kung detained na yan, Dana, hindi na siya makakapang-asar. Kasi nga, Hindi, pakawalan nyo sa tondo yan. yung violation niya, hindi naman siya nanakit, pero nang aasar siya na parang mabubusit ka ba sa ginagawa niya. Unjust vexation lang yun no? Dana. Pag naasar. Actually, pati po, meron na siyang disruptive na po yung behavior niya. Disruptive, Hindi lang po that's siguro the term. nangaasar kasi meron siyang kinuha niya yung motorcycle ng mga security guard, meron na bangga daw niya yung tricycle, sinisigawan niya, minumura niya yung isang senior citizen dahil naka-face mask. So, hindi lang po siya po sa society natin. And yun nga po, napaka-hospitable natin as a people. Oo nga, yan So, abangan natin yung yung mga susunod na dito na mangyayari. Pero I doubt na makukulong to. Hindi yan makukulong. Deportation lang siguro. Pero hindi kulong. Sa bagal ng dito sa atin. Mauunahan pa ng deportation yan. So, last topic, no? Ito naman. Ito, anong opinion nyo dito? Yung motorcycle rider, binawian ng buhay. Hindi ko na ma-mention yung, binawian ng buhay. Binangga daw ng kotse. Kasi may twist ito itong na to Panoorin natin. Patay ang isang motorcycle rider matapos mabangga ng kotse sa Las Piñas. Ayon sa mga saksi, sinadyang banggain ng driver ng kotse ang rider na humablot umano sa kanyang cellphone. Sumuko naman kalaunan ang driver ng kotse. May unang balita, si Bam Alegre. Ito yun, no? Kuha ang CCTV footage na ito pasado hating gabi noong Martes sa barangay Zapote, Las Piñas. Matulin na naghahabulan ng bilis, no? Isang motorcycle rider at isang nakakotse. Ang habulan na yan nauwi sa pagbangga ng kotse sa motorsiklo. Ayon sa isang saksi, sinadyang banggain ng driver ng kotse ang rider na umano'y nang hablot ng kanyang cellphone. Naglalakad po ako papunta po dito na bigla pong inablotan po ng cellphone po yung nakakotse ng nakamotor po. Minapagsaya po talaga po yung lapper po talaga yun. Marami na po talagang inablotan po ng cellphone yun. Parang kinakain ni Kuya yung... Saktong mga madaling araw po nagigit-gitan po silang dalawa. Ang rider nag-agaw buhay raw habang nasa bangketa at namatay kalaunan ayon sa kumpirmasyon ng isa pa ring saksi. Nakita ko, nakando sa may kaso yung po yung binunggo. Sabi po nung may-ari nung nakabunggo ng kotse is hinablutan daw po siya ng cellphone kaya po niya hinabol at binunggo para makuha yung cellphone. Nung nabunggo po niya is doon po niya nakita at nakuha yung cellphone. Nasa kanya din po pala yung cellphone na pinakita din po niya sa mga taong nandito noon na cellphone po niya talaga yung So confirm, no? Binunggo niya. Ang driver ng kotse sumuko sa mga otoridad matapos ang pangyayari at nasa kustodiyan na ng mga pulis. Tumanggi magpaunlak ng panayamang pulisya kaugnay nito habang nagsasanggawa ng investigasyon. Ito ang unang balita mula sa Las Piñas, Bam. Minsan andyan na naman papasok yung wag natin ilagay ang batas sa sarili nating kamay. Pero sometimes, no, ako ayoko magpaka-plastic pero pag nakakarinig ako ng mga ganitong balita, alam mo parang satisfying
Na parang, alam mo yung feeling ng Makati na nakamot? Masama man isipin, no, na natuwa tayo sa isang kababayan na natin na napahamak. Kaya lang, alam mo, pag nagbabasa ako dito sa mga comments, ayun, katulad dito, kawawa naman yung driver ng kotse na damage ang sasakyan. Magkakaso dahil dun nga sa pagka-aksidente ng snatcher. Pinaka the best na feeling, nag-agaw buhay pa, sabi gano'n ng isa. Sana ganito lagi ang balita, good news lagi. 'Di ba? Hindi mo napapansin nyo yung mga kababayan natin, ganito mag-react pagka may napapahamak. Alam nyo kung bakit? Sa sobrang bagal kasi ng justice dito sa atin. 'Di ba? Parang gutom na yung mga tao sa instant na solution eh. 'Di ba? Pero yes, aminado naman ako na hindi maganda yung gano'n, na masanay tayo sa gano'n. Pero hindi mo rin kasi masisi yung mga tao kung bakit mas natuwa kaysa nalungkot doon sa nangyari. Katulad nito, sabi justifiable naman eh, so okay lang. 'Di ba? Dito mag-aagaw yung mag-aagaw yung mo eh. Yung konsensya mo, tsaka alam mo 'yon, 'di ba? Yung morality tsaka yung kagustuhan mong matapos yung gulo or matapos yung abala. 'Di ba? Kung tatanungin niyo ako, tama ba yung ginawa ng driver? Hindi. Pero kung masarap sa feeling yung ginawa niya, oo. ang sinasabi ko, hindi tama yung ginawa ng driver kung batas ang pag-uusapan. Kasi nga naman, di ba, never mo naman talagang gagawin yon, yung mga ganung bagay. Hindi naman pasok ng self-defense yun, di ba? Yung ninakawan ka ng cellphone. So, pero sometimes may mga bagay na na kahit labag sa batas, medyo feeling mo tama lang na nangyari eh. Kasi sa totoo lang, ngayon, ang ginawa niya ng snatch ng cellphone, next time, mangho-hold up na yan. 'Di ba? Minsan, sa susunod niyan, mangho-hold up yan, manlalaban yung biktima niya, baka mapatay niya pa yung biktima niya. Sabi ko tuloy yung word mo. Bahala na YouTube sa akin. 'Di ba? May mapapahamak pa yung biktima niyan. Magsasuffer pa yung inosente. Kapag kaya yung mga Batman justice na ganito, sometimes magandang palusutin na lang eh. Kaya lang labag sa batas yung vigilantism, di ba? Anyway, mga kababayan ko, kayo nasa pagpapasya nyo pa rin yan kung ano yung gusto nyong sabihin tungkol dito sa pinag-usapan natin. So yan lang po muna. Magandang hapon po sa inyo lahat. Bye-bye.